Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So, meron po akong good news sa inyo. Dire-diretso na guys yung aking pag-share sa inyo. Makakabitan na po tayo ng kuryente. Yung imposible ay naging posible. So, nagawa natin guys ng paraan and nakahagilap tayo ng mga budget. At malaki-laki rin kasi mga kasari ang magagastos kapag nagpakabit ka ng sariling kontador sa kuryente or kuryente nga. Akala ko yung 15,000 is abot na siya lahat-lahat sa gastusin, pero hindi pala. More than 20 plus yung nagastos namin lahat-lahat. At kanina nga nagbisita na guys yung gagawa. Bali bukas uumpisahan magkabit ng mga, ewan ko kung anong tawag doon, yung mga wire-wire, yung sarili naming breaker. Kailangan din kasi yun guys kasabay ko diba yung kapatid ko. So kahapon nagpunta na dito yung pinaka kinuha naming mag-aayos ng lahat-lahat, siya maglalakad, ganyan. So nagbayad na ako doon ng kabuuan, buo na yung binayad ko. And then sa munisipyo may kailangan pa ring bayaran, bukod din yon, nasa 4K pa. Tapos hindi ko na guys sasabihin sa inyo kung magkano yung kabuuan na bayad, yung pinaka total, kasi para wala na ring issue or ganyan. Basta nasa 20 plus, ganyan. Hindi naman naabot ng 30. Tapos kanina nag-inspect yung nagpunta dito kahapon, tapos may kasama siya na isang lalaki, yung mag-aayos talaga dito ng mga wire-wire, ganyan. Sabi, may nakita kasi sa loob ng bahay. Ito din guys yung naging konting stress ko kaninang umaga. Nakita kasi yung division ng bahay ko at ng bahay ni na mother, na yung pinaka-division, hindi siya abot hanggang bubong. As in, lagpas lang ng kalahati. Alam niyo yun guys, yung parang pinaka-division, hindi siya hanggang dun sa taas talaga. So, sabi, baka daw yun, pag nag-inspect yung taga-Meralco, hindi ma-approve, ganyan. So, kailangan daw pataasin hanggang bubong yung division. Yun lang naman guys, yung pinaka-division namin ni mother. Kaya kanina, another gastos na naman, na lang guys, eto pa nga yung, nasan ba yung pinagbayaran ko? Eto, nagpa-deliver ako mga kasari ng materyales. Hollow block, semento, buhangin, wire, tsaka bakal. Yon, naka 3,270. Diba? Ang laki mga kasari ng gagastosin talaga din. Yung iba talaga ng singil yan Marami ako napanood na vlog na sa 10K, 12K, 15K, 18K. Iba-iba. Depende sa lugar siguro mga kasari, at depende din sa kukunin mong, ewan ko kung anong tawag doon, contractor ba? Ewan ko, basta yun guys, yung mag-aayos ng lahat. So, ayun, basta naman prepare ka, basta may ganyan. Wala namang, yun guys wala ka nang ibang poproblemahin. Talagang may stress ka lang kung kulang yung budget mo katulad ko. So, eto, yung pinangbayad ko dito guys, is yung ipon namin ni partner na 1K, dahil sa pagtitinda namin ng mga pagkain. Yung 1K, another 1K, kinuha ko sa GCash. And then yung another 1K, dahil ubos na kasi guys, ubos na mga kasari talaga yung budget. Talagang pinurso ko lang na magkaroon nito, malagyan ng division yon. Kasi nga para ma-approve tayo ng Meralco. Kasi nakapagbayad na tayo dun ng kabuuan dun sa gagawa talaga. Yun lang talaga yung naging problema, kaya kailangang masettle din yun. So, yung another 1K kinuha ko guys sa benta ng sigarilyo, na kailangan ibalik ko din naman yun. Bali, yung lahat ng ginastos ko dito is sa GCash. Pera ng GCash ko po talaga kukunin lahat yun. Nakakuha lang ako sa pera ng sigarilyo dahil walang cash. Ang dami kasing nag-cash out kanina mga kasari. So, ayun guys yung naging proseso. Kaya tayo makakabitan na. Kala ko hindi siya magagawa ng paraan.
So, ayun, makakabitan na tayo ng sariling kuryente. By this week, nakabit na yan. And sabi nung namin ay by Monday, kukontakin niya na ang Meralco para ayusin na. And after 1 week yata, may sarili na kaming kontador sa kuryente. So, yun guys yung naging process. Ang dami, marami-rami din requirements nung first day ng pag-aayos namin ng requirements. Dahil hindi naman ito, sarili naming lupa, sa kalululuhan pa nakapangalan, kailangan nung pinaka-pirma or pag medyo matanda na. Ang ginawa na lang namin, thumb mark. Kasi nakahiga na yung lola namin. So, ayun, thumb mark na lang. Punta kami doon, kailangan ng authorization, kasulatan. Tapos, punta kami sa barangay hall. Tapos, ewan ko kung anong kinuha namin doon kasi kasama ko yung kapatid ko. Siya nakakaalam ng lahat. Ako, kasama lang, assistant, ganyan. So, ayun. After nun, yung kapatid ko na yung nag-ayos nun sa munisipyo kasi doon din siya nagwo-work. Kaya, yun sa gastos namin, medyo nakales pa kami doon kasi siya na yung nag-asikaso sa munisipyo. Ang inasikaso na lang nung kinuha namin is yung sa poste and then sa Meralco. Yun yung aasikasuhin niya. Pero kung sa kanya namin lahat pinaasikaso, baka umabot ng 30K bawat isa sa amin nung kapatid ko. Bawat isa pa yun guys. Kung nagpaasikaso kami doon, lahat pinaasikaso namin doon sa nakuha naming nag-aayos. So, buti na lang sa munisipyo nagtatrabaho yung kapatid ko, kaya medyo siya na yung naglakad-lakad kasi doon din naman siya na-work. Kaya medyo nakales kami. Pero total, ang laki pa rin po ng inabot. Nasa kulang-kulang 30. Yun. So, hindi ko na mga kasari estimate kung magkano talaga, pero yun talaga yung total ng gastos namin sa pagpapakabit ng sariling kuryente. And thankful naman ako, mukha namang makakaraos tayo this year mga kasari sa mga goal natin, 'di ba? Na-share ko sa inyo mga kasari na ngayong 2024, January ko pa yata yung nakukwento sa inyo, parang matutupad yung mga goal natin ngayong 2024, 'di ba? Sabi ko sa inyo, yung unang goal ko is magkaroon kami ng gate, which is na-provide ni partner. Siya yung nagpagawa ng gate. And second, magkaroon kami ng sariling kuryente. At eto na nga, unti-unti nang natutupad. Kaya, ayan, talaga sa, kailangan talaga natin mga kasari ng hard work. Talagang hard work lang ng hard work. Walang imposible, basta masipag ka. So, yun lang naman mga kasari ang nasa-share ko sa inyo. 1 week na yata akong ganito. Hindi pa rin naaalis yung aking mga dito. Pero pinipilit ko naman guys, inom tayo ng maraming tubig, gamot, ganyan, pahinga. Kasi kailangan din po nating alagaan yung ating mga sarili. Kasi yung buhay natin mga kasari ay iisa lang. Kailangan nating alagaan yung health natin. So, kahit tayo magsipag ng magsipag, syempre wag pa rin nating papabayaan ng ating mga sarili. So, yun lang naman mga kasari, kaya siguro din ako nagkasakit ng ganyan kasi overpatig na, pagod, ganyan, tapos mauulanan ka, tapos yung panahon sobrang init, biglang uulan. Alam nyo 'di ba mga kasari, yung bagsak ng ulan kapag sobrang init ng kalsada, may kakaibang amoy yan. Yun yung nakakasama din daw ng pakiramdam. So, yun lang naman mga kasari ang share ko sa inyo. Talagang share ko lang sa inyo yung good news na tayo ay magkakaroon na ng sariling kuryente. So, walang imposible basta po tayo ay masipag. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. So, bago ko po to i-end itong vlog na to, ipapakita ko po sa inyo yung mga dineliver na materyales and ipapakita ko din po sa inyo kung ano yung pinapatakpan sa taas nung mag-aayos ng ating wiring. So, eto mga kasari, sa labas yung hollow blocks. And then, dun sa bandang unahan, nandyan yung bakal. Ayun guys, yung bakal. Ayan sa lupa. And then, yung buhangin, nandun sa bandang unahan ng hollow blocks. Tapos, yung semento, ewan ko kung naibababa yung
yung kawad. May kawad din. Yung semento guys is nandito sa loob. Ito guys yung semento. Tatlong tatlong sako. And then ito mga kasari yung pinapatakpan ng nag-inspect dito kanina. Kasi yung pinaka-breaker dito siya ilalagay sa likod ng pinto. Tapos ito yung pinapatakpan nila. Baka kasi daw makita ng taga Meralco, baka hindi pa ma-approve. Yun, simula dun sa kwarto ng kapatid ko hanggang dito. Yan, yung taas na yan. Malaki kasi yan guys, ayan lang kasi yung division. Yan, yung mga gamit natin sa pagtitinda. May tao sa labas. So, labas na tayo. So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!